Hello po mga kababayan at kaibigan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan itong mag-amang Duterte na nagtutulungan pong pabagsakin ang gobyernong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. No? Kasi po yung tatay nagpa-presscon, naghihikayat sa mga militar na mag-aklas na. Papayag ba meron kayong presidenteng bangag? Hindi makorek si Bongbong at Martin. Ang gobyernong ito ay fractured, may lamat na. O, yung anak naman, sabi meron daw threat sa buhay niya. Hindi naman daw siya nag-threat sa Pangulo, kay Ninang Lisa at kay Nong Martin. Ngayon, na-discover mga kababayan na meron pala siyang sinister, no, masamang balak para sa sarili niya at kung magkatotoo man yun, ibiblame niya si Speaker Martin. O di ba huling-huli ang pusit. Ngayon po, kaliwat kanan ang gagawing kaso sa kanya. Si Papa Gadon nag-file na po ng disbarment laban sa pusit na inyong Vice Presidente. Ang PMP nag-file na rin po ng kaso laban sa pangbabraso, pananakit doon sa mga pulis na dapat sila ang mag-e-escort doon sa kanyang very special na Chief of Staff. Ang dami pa po. Ang DOJ at ang NBI ay pinadala na po siya ng subpoena para magpaliwanag doon sa kanyang death threat, doon sa una nating nabanggit na mga personalidad. At ngayon po, meron na namang isang posibleng ikaso sa kanya, mga kababayan. No? Dahil sa kanyang katangahan, dahil sa kanyang sobrang entitled, privilege at ang pagiging prinsesa, gagawin at gagawin niya ang gusto niya, hindi siya nakikinig. At ang sabi ng tatay niya, hindi na kailangan ng EDSA para pabagsakin ang Marcos administration, mga kababayan. So, ano pala ginagawa ng mga tauhan nila doon sa EDSA, mga kababayan? Bakit sumisigaw yung mga tauhan nila doon sa EDSA? Anak ng siopaw naman. Nasaan yung 32 milyon? At ang balita pa natin mga kababayan, no? May mga bayaran pala doon, may mga umalis na't nagutom, hindi nakakain, at nagkakupitan pa ba ng mga binayad, mga kababayan? Ang sakit naman sa damdamin yan, no? Biruin mo, dapat ang makukuha mo 500 ang sabi-sabi, di umano, wala. Wala daw. O, kumbaga sinakay kayo sa bus, sige punta kayo doon, libre na lang ang pagkain, yung iba, wala naman. Pero ang tanong natin, nasaan yung 32 milyon na sinasabi ni Pusit dati na siya ay dapat managot sa 32 milyon? O managot ka na sa amin. Wala kang kakampi Pusit, di ba? Sabi mo, dun sa hearing ng Good Government and Public Accountability, tahasan mong sinabi, wala kaming kakampi dito. O, di ba? Isip bata. Nabudol tayo nito. Oo. Antindi pala, mga kababayan, ng plano ng pamilya Duterte kung paano nila iuupo itong pusit na ito. Oy! History will not repeat itself unless otherwise you never learn from it. You must learn from the history so you will not make the same mistake. Hindi nyo pwedeng gawin yung ginawa ni Gloria. Ano kayo? Copycat? Di ba? Parang si Miss Cherry Hill lang. Malangit na no, madam. No, wag natin gamitin nyo kasi baka patented yung sinabi niya. Makasuhan tayo. Di po ba? Kaya ngayon, huling-huli kayo. Huling-huli ko ikaw. Hindi makasigaw. Oh, wow. Kayong mag-ama na tandem sa katarantaduhan, ang tatay umamin, nagpapapatay, pumapatay. Gumagawa ng mga kung ano-anong klaso. He planted evidence. Ito namang anak, utak kriminal din. Kasi sabi nung tatay, ang nakamana sa akin ay si Inday. Umanang mana sa'yo, utak kriminal din. Ngayon, todo
todo po mga kababayan ang damage control na ginagawa ng mga minions nila. No? Pilit nilang inilalayo yung issue ng death threat, ng pagwawalwal niya, yung paggamit niya ng overstepping of her power. Abuse of power above the law. Pero nangyari mga kababayan ngayon, sabi nga ng ibang political expert, wala na kayong clout. You don't have any more power. Wala na kayong mabingwit. Ang nabibingwit nyo lang yung mga tanga at mga bobo ninyong mga minions. O ngayon mga kababayan, no? Eto po, may mga sinabi po ang mga mambabatas, isa kampi kay Digong, yung isa ayaw kay Digong. At ang DOJ ay mayroon pong sinabi tungkol sa mag-amang ito. Ayan ha, mga kababayan. Kaya nga po, maghanda-handa si Pusit. Dahil lang sa kanyang special chief of staff, no? Mga bali-balita, mga kababayan. Bago pa naging yang si Zuleika Lopez, talagang ipinaglalaban ni Pusit. Di ba na lagi niyang makasama sa gobyerno? Ay talagang ayaw niyang alisin sa kanyang paningin si Attorney Zuleika Lopez. Apple of the eye niya ba? Baka naman kayo ay special friend lang sila mga kababayan. Oo. Kaya wag niyo siyang ano-anuhin, no? Grabe. Gusto niya pang magtambay sa batasan para doon daw po siya, i-assassinate daw siya doon para ang pagbintangan si Martin. Ibang klase rin ang utak mga kababayan. Yung mga iba na nabalita na may merong threat sa buhay nila, may assassination, at ayun yung kung gustong magpapatay sa kanila, lumalayo. Iniiwasan. No? As much possible, wag silang mag-cross ng landas. Ito, lumalapit. So, ibig sabihin, planado. Pati yung pagpapabagsak kay Pangulong Marcos ay planado. Gusto niyang umupo ng mahigit sa 6 na taon. Kaya ngayon, mga kababayan, kasi sabi sa Konstitusyon, kung ang presidenteng kasalukuyan ay hindi niya natapos yung 4 years, hindi siya umabot ng 4 years, yung papalit sa kanya ay pwedeng tumakbo ng re-eleksyon. However, kung yung kasalukuyang presidente ay umabot ng 4 years, pero hindi natapos yung termino, at yung pumalit, tatapusin niya lang yung number of years nung pinalitan niyang presidente. Hindi siya pwedeng magre-eleksyon. Kaya hinahabol nila, mga kababayan. Kasi 2.5 na ang serbisyo ng Pangulo. Comes June or July next year, 2025, 3 years na. So meron pa silang mga sabihin yung 17 months. Bago umabot ang July 2026, dapat presidente na si Pusit para makapag-re-election siya sa 2028, mga kababayan. Ala Gloria style. Pero tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, history will not repeat itself. Hindi na po papayagan yan ng Marcos family, Marcos supporters, and Marcos loyalists. Di bali nang maghalo na ang balat si Tanalupan. Gagawin at gagawin ng mga Duterte ang kanilang lahat ng kademonyohan with the backing of their among Chekwa. Kaya siguro galit na ang Chekwa dahil nandiyan pa rin ang Pangulong Marcos na nagsabing, I intend not to yield. Filipinos do not yield. Naninindigan po. At marami po tayong kakampi ng mga foreign countries, lalo na dyan sa West Philippine Sea. Sabi ng China, ayaw niya ng kampihan. Di wow! Bakit si Pusit gusto may kakampi? Di po ba mga kababayan? Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nag-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live streaming. And special shout out to all our OFWs, the men and women in uniform. Sana po hindi po kayo makinig at maniwala dyan sa mga Duterte at sa kanilang mga alipores. Ganun din po shout out sa ating mga frontliners at mga guro,
At maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta, sumusubaybay at tumutulong sa paglago ng ating channel. Special shout out to all our Kapots Angels, no? May God bless us all, may God bless our country, and may God bless this Marcos administration and keep it safe from the hands, from the clout, from the pangs, from whatever na mga Duterteng demonyo. Okay, simulan natin ito mga kababayan kasi po meron pong isang mambabatas na talaga pong ayaw na ayaw sa Duterte. Kanila po itong tunay na kaaway. Ang sabi pa nga ni Pusit, I hate them. O, sino po yan? Politiko. Trying hard talaga. Rody Duterte's plea to military shows influence is waning, Castro. Ayan po, ibig po sabihin ng waning, unti-unti nang nawawala. Unti-unting nadidisappear. O, yun ang pananaw ni Castro. Trying hard ka, Digong. Kasi si Digong di ba nagsalita? Ano pa ginagawa ninyo? Meron kayong bangag na presidente. Ang gobyernong ito ay fragmented. Yung hiwa-hiwalay, basag-basag. Fractured pala, fractured. Basag eh. No? At hindi makorek si Pangulong Marcos at si Speaker Martin. So sino kayo para mag-correct? Ang magko-correct daw doon ay sa pamamagitan ng pag-aaklas ng mga sundalo. Ano po ang sabi ni Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City? Hindi makatarungan yung sinabi ni Digong. Hindi katanggap-tanggap. Ganun po yung aking pagkakaintindi. Hindi po katanggap-tanggap, lalo na kay Mayor Benji Magalong na isa ring retired uniform personnel. Diba? Wala pong umaayon kay Digong. Sino lang ang umaayon ng mga sundalo kay Digong? Yung mga retired, yung mga nabigyan ba? Nabigyan ba? Kung napanood nyo yung previous vlog natin. Nabigyan ba sila? Yung mga nagbigay pa ng manifest of support ng mga retired uniform personnel kay Digong? Di ba? Wala po. Wala po kayong makukuha. Pati ang AFP Chief of Staff nagpaalala sa kanyang mga kasundaluhan. You remain loyal to the Constitution. Huwag kayong makisali dyan. Ano ang imminent threat natin? The insurgents, the outside forces. Di ba? We have to be governed by the rule of law. Ayun po ang sabi ni E.S. Bersamin. Ayun po ang sabi ng ating Pangulo. We must follow the rule of law. Sa tingin nyo, sinusundan ng mga Duterte ang Constitution? Nagpapalo sila sa rule of law? Anong sabi ni Bersamin? Maghintay kayo. Makasarili, greedy si Digong at si Pusit. Kasi bakit? Sa simula pa lang, bago po mag-file ng candidacy ang ating Pangulong Marcos, plano na talaga nilang gawing presidente si Pusit. Di ba yung sinasabi ni yung sa Quadcom, yung taga BOC, yung pinakulong na Digong? Save the Queen. Di po ba? Ayan. Kaso, kala nila mababraso nila ang Pangulo, hindi po. Meron po diyang article sa Politico na nagsumbong kay Pangulong Marcos noon. Maano natin yan sa next vlog natin, no? Babasahin natin, uunawain natin, no? Okay, so ito po ang sabi ni Castro. Ang impluensya ni Digong, wala na. Kasi kung malakas pa si Digong sa impluensya niya, ora-orada ang mga sundalo, mga junior officers, naniwala na sa kanya. Wala po. Former President Rodrigo Duterte statement trying to provoke the military into going against Ferdinand Marcos Jr. proves that he no longer has influence over the armed forces of the Philippines. On tanong, bakit nga naman kayo magkukudita? Bakit gusto pababagsakin nyo ang presidente? Ano ang nakita nyong mali? Di ba? Ano ang nakita nyong maling ginawa ng presidente? Nang abuso ba siya? Hindi ba siya sumunod sa rule of law? Binastos niya ba o hindi niya sinusunod ang nakalagay sa konstitusyon? Remember ang sabi ni Juan Ponce Enrile tungkol sa kanyang ama na si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Si Apo Lakay na mahala ng naaayon sa batas. Yun pong patunay ni JPE dahil matagal niyan nakasama ang matandang Marcos. O ngayon sa tingin niyo yung anak,
Sinabi niya, we must follow the rule of law. Respect the human rights. Di ba? Due process. Hindi yung pag sinabi lang ng Digong, kilos na kayo. Tulad yung sa Quadcom. No? Napanood ko po yung Quadcom. Mag-bear out lang tayo saglit. Yung latest, yung 12 session nila. No, yung huling-huli si Paduano. Yung 19 na pulis na naitalaga sa Region 6 ba yun? Ha? Kasi doon natalo si Digong. Lahat yung 19 na pulis, mga officers and what have you, tinanggal. Inakusahang mga kasangkot sa droga without due process. Opo. Kawawa. Dahil lang napagbintangan, sinabi nung presidente na kasama sila, mali-mali ang kanilang ranggo, mali-mali ang kanilang mga pangalan, pero sinabit pa rin sila. Ayun po eh. Asan ang justice? Nasaan ang due process, the rule of law? Basta sinabi lang ni Digong, yun na ba? Wala man lang natakot kayo kay Digong? Di ba sabi niya, hindi niya nire-respeto ang human rights? Eh, ang human rights nakasaad sa ating konstitusyon, isang komisyon. Di ba? O doon pa lang nag-violate na siya ng Constitution. Eh kayo wala eh. Nabulag kayo, takot kayo. Dahil anong ginagawa ni Digong? Pag hindi niya rin nakuha ang gusto niya, brasuhin kayo, tatrabahuin kayo hanggang sa kayo ay ilagay sa 6 feet below the ground. Ganun po yun. Ito po ang sabi ni Castro nang na-interview siya sa Bilyonaryo. As a whole, parang nag-e-engganyo siya ng coup kasi involved dito yung mga military. Bakit niya pa sasabihin ito kung talagang hawak na niya yung military? Kung talagang he's trying hard talaga dahil ayaw niya yung present government o yung Marcos administration. Sa palagay nyo, ito sila Castro, di ba? Mga progressive group yan. Kung talagang masama ang plataforma, ang ginagawa ng Marcos administration and the speaker, eh marami ng kilos protesta dyan. Di ba? Pababagsakin nila yan. Di ba? Kaso pag pinabagsak nila, sino papalit? Si Pusit. Di another na naman. E di tanggalin mo na yung greater evil. So far, wala silang makita pa eh. Di ba? Ito pa sabi ni Castro, if Duterte has influence over the AFP, hindi na niya kailangang sabihin yan. Correct. No? Parang naniningil na po siya ng pautang eh, si Duterte. Di ba? Tinaasan niya ang mga sahod ng polis, tinaasan niya ang mga benepisyo ng mga sundalo. Paano pa? Nasaan pa napunta yung mga CIF ni Pusit? Di ba ang namahala, ang nagdi-disburse, yung kanyang BPSPG, si Colonel La Chica? Sabi po yun ni Acosta at ni Paharda. Dahil hindi daw nila alam pa paano i-disburse ang confidential funds. Wala namang mandato base sa proclamation, Presidential Decree 1445, si La Chica. Ang trabaho ni La Chica ay, bantayan ang beeping Pusit. Pero bakit siya nakialam? Bakit siya umuo? Dapat imbestigahan si La Chica dyan sa Good Government and Public Accountability Committee ni Joel Chua at pa-explain sa kanya. Binigyan ka ba ng mandato? Diba? Nasaan? Ito pa sabi ni Castro. However, Castro did not remove the possibility that Duterte has some loyalists in the military. Pero hindi sila ganun kalakas. Meron po yan. Meron yan. Kasi may mga retired officers na meron din silang mga following ng mga junior officers yung mga hinawakan nila kung hindi pa nagre-retire. The Lady Solon underscored the need to investigate the statement of Duterte. Imbestigahan pa rin yung mga ganyang statement, yung mga bang joke nga eh. Di ba tama? Si Representative, ano ba yun? Sino ba yun? Yung sa Bukidnon, 2nd District, si Flores. Sabi niya, kung yung bomb joke, hinuli nyo kaagad. Di ba? Yung matanda, nasa eroplano, nag-bomb joke siya, tinanggal nyo siya, inimbestigahan. O yung isang teacher di umano, nag-offer ng 50 milyong pesos para tigiin si Digong. Hinuli ninyo. Inimbestigahan ninyo. Pero dapat, imbestiga muna bago hulihin. Dito, due process, tamang proseso. Di ba? Imbestigahan, alamin, and then magkaroon ng konklusyon. Di ba? O tama naman. Ganun ang ginagawa ng Marcos administration, lalong-lalo na sa paglaban sa droga. Holistic approach. Hulihin, kasuhan, iharap sa korte, dali ng ebidensya, bahala ang korte maghusga kung guilty or not. Pag guilty, ikulong, i-rehabilitate doon. Tapos, kung ano man ang mangyari sa kulungan, kung tapos na ang sentensya,
Na-reform sila. Kung di sila ma-reform, ganun ulit. Pangalagaan ng human rights unless otherwise they choose to what? Yung drastic. O di po ba? Ganyan. At least, our administration and the authorities went to the due process and follow the rule of law. Hindi si Digong. Ang rule of law kay Digong, yung bunganga niya. Ngayon, mga kababayan, ito, yung dating PMP chief na asong ulol niya, na hindi naman magiging senador, kung wala si Duterte, sabi niya, walang bato kung walang Duterte. O di ba? Ibig sabihin, wala kang kakayahan na maging senador kung hindi kay Duterte. Wala kang kakayahan na maging PMP chief dahil wala ka naman talagang kaya. Wala kang kaalaman. O ito, yung asong ulol, no? Na isang kiss-ass, yung naging tagapagbantay, naging yaya ni Attorney Zuleika Lopez. Biruin nyo, senador, nagyaya, no? Pinagbantay. Kaano-ano niya si Attorney Zuleika Lopez? Wala. Ito po, sa GMA News Online. Bato, Duterte's remark to military, just a reminder, not seditious. O ngayon, i-spin nila. Pagtatakpan nila yung kanilang amo dahil malaki po ang kanilang utang na loob. Quote, wala naman silang sinabi na magkudita tayo. Kayo, wala naman siyang sinabi na atakihin ninyo ang Malacanang. Wala naman siyang sinabi na ganun, di ba? Ni-remind lang niya ang militar sa papel ng militar dito sa ating bansa. Ano ang ni-remind niya sa military? Ha? Meron kayong bangag na presidente. Naglabas ba siya ng ebidensya? He is planting a narrative for the AFP. For those men and women in uniform. Gusto niyang impluensyahan ang pag-iisip ng mga kasundaluhan. At ang panawagan na yan ay parang sabing, kumilos na kayo. May bangag kayong presidente. The government is fractured. Hindi makorek si Marcos at si Speaker. Tignan ninyo. That is what? Inciting. Your very words is inciting for them to commit what you want to do. What you are really the purpose of your press con. Yung sinabi mo. Yung tatlong yon, you are planting that to their mind na ito ang nangyayari. Pero wala kang ebidensya. So, bobo at tanga ba ang ating mga kasundaluhan? I doubt it. Kung enlisted sila, they are well trained. Kung mga officers sila, they are very bright. Kasama mo yan ba to? Mga PMAers. Nilalagay natin sa tuktok ang mga PMAers, mga kasundaluhan natin. Binabati nga natin sila dito because without them, who will protect our freedom? It costs their lives. Kaya nga sabi natin dito, freedom is not free. You want them to rise up against this government because sinabi lang ni Digong sa bunganga niya? Tapos sasabihin mo, just a reminder? Why do they need a reminder for? Bakit? Bakit kailangang i-remind ang kasundaluhan? No, you are inciting them to do what you want to do. Magrebelyon. Di ba? Hindi naman kami siguro tanga. Bakit kailangang i-remind ang mga kasundaluhan na bangag ang Pangulo? Ulitin ko, may ebidensya kayo. Anong pinakita nyo? Deepfake video. Fractured ang government. How? Sino nagpa-fractured? Kayo. Di ba? Tanging si Pusit at ikaw Duterte, ang pamilya nyo, yung mga maisog, yung rally nyo. Kayo ang gumawa. Kayo ang nagdi-divide. Pero hindi kami sasali sa inyo. Alam nyo kung hindi sensible o may mga utak ang sundalo, siguro naniwala na kay Digong. O baka naman nabigyan. O di ba? Pero hindi po ganoon eh. Inunahan sila ni AFP Chief Browner. Remember your oath. Loyal tayo sa Constitution. Huwag kayong padadala sa mga chismis ni Digong at ni Pusit. Kung nagpadala kayo dyan, meaning you are not sensible enough, you are not objective men and women in uniform. Di po ba? Kaya nakakaano kayo. Ano kayo mga salaula kayong mga Duterte Di ba? Si Bato, panay ang takip. Pagtatakip mga kababayan.
Grabe yun, nag-a-agree pa daw siya sa presidente when he only presented available options for the military. And what is the option? Di ba? And educate the military on its role to defend the Constitution. They are defending it. They are defending it against you guys, ng mga evildoers. Di ba? Oh, kaya ikaw ba to? Wala. Sinasabi ko sa iyo ba to? Hindi ka na magiging senador. Kaya pag hindi ka na naging senador, private ka na, at ang Quadcom ay nagpapatuloy pa, tiyak, baka gawin mo si Harry Roque. Matulad ka kay Harry Roque. Tatakbo na lang. Oh. Eto pa, mga kababayan. Alis naman tayo kay Bato. Ang DOJ po, nagbigay ng pahayag. Politiko. Rudy Duterte could face sedition case, sabi po ng DOJ. Former President Digong Duterte could face sedition charges for urging the military to take action what he called fractured government of the administration of President Ferdinand Marcos. Sabi po yan ng DOJ. Ito po sa pamamagitan ni DOJ Yusek Jesse Andres. The military has no direct hand in civil governance and the former president should not even attempt to provoke the military to act as a remedy to a fractured governance because that is definitely considered as sedition and legally actionable. Correct. May nakitang probable cause ang DOJ? O di ba? Why, sabi ni Bato, reminder lang. Why do you have to remind the AFP? Is it really your job? Di ba dapat ang mag-remind niyan yung AFP or DND? Ano role ni Digong? Wala ka ng mandato para magsabi niyan sa mga sundalo. Sa akin, hindi po reminder eh. You are encouraging them. Malaki po pinagkaiba ng reminder sa encouraging, mga kababayan. Ginigising niya, no? Andres said there will be a thorough investigation on the utterances of the former president. He assured that there is no fractured governments under the Marcos administration. Correct, I agree. Tulad ng sabi ko sa inyo kanina, sila lang. Simula't simula pa lang, 2 months pa lang sa pagkaupo ni Pangulong Bongbong Marcos, nandyan na ang mga trolls at minions nila. Patuloy na binibigay ang naratiba sa atin na bangag. Wala man silang mapakita talagang ebidensya. Tapos ang mga kasundaluhan maniniwala sa inyo. Ano sila? Hindi naman, ulitin ko, hindi po ganong katanga, kabobo ang ating mga sundalo. Mga aral po yan. Well-trained po yan. Discipline po sila. Kaya, yung may maniniwala dyan, baka may utang na loob kay Digong. Baka tumanggap. Yun lang po, pero hindi po ako naniniwala. I still have my high hopes with our AFP. Yan po yan. And I still believe in the leadership of AFP Chief of Staff Romeo Browner at kay DND Secretary Gibo Teodoro. Di po ba? Remember your oath. You must be loyal to the Constitution. Hindi reminder yung kay Digong. Encouraging them. Urging them. Tama lang yan. Pero dito, due process. The rule of law. Thorough investigation. Kay Castro, thorough investigation. That's the thing. Diba? Dumaan tayo sa tamang proseso ng pag-iimbestiga. Hindi yung dampot sabay imbestiga. Mali po yun. The DOJ stressed it is in fact grave disservice to the country and an insult to the millions of hardworking Filipinos who are part of the bureaucracy that we should say our government is no longer delivering service, no longer delivering socio-economic assistance, health services, even police protection and judicial recourse and other services that are normal in functioning democracy. We have a strong and stable republic. Ayun pong sabi ni Undersecretary Andres. Meanwhile, the DOJ official said the NBI continues to investigate si Pusit. Yan. So, yun lang ang ini-inform sa atin, patuloy po. Si Duterte nga, yung anak, si Sara Duterte, humihiling sa NBI na i-move yung kanyang, yung subpoena, yung pag-attend. Kasi daw, tatapusin niya daw yung mga hearing. Kung ako sa NBI, no, now na. No, wala nang pabor-pabor sa'yo, sira ulo ka. Kasi pagbibigyan siya, uulitin at uulitin na yan. Tingnan natin kung ano ang sasabihin niya pag hindi siya pinagbigyan ng NBI dun sa request niyang i-move na lang daw. Hindi. Putragis ka, dami mong kwento. Nung iniimbitahan ka ng komite ni Joel Chuan, dami mong palusot. Tapos ngayon, inimbitahan ka na, sinabpina ka ng NBI, may palusot ka, gagamitin mong palusot yung
committee ni Joel Chua, come on, dude. Tumatakbo ka lang, oo. Nag-iisip pa siya ng naratiba niya, mga kababayan. O now, eto, DOJ ulit. Yung anak namang si Pusit, oo. Yung mismong law na pinirmahan ng tatay niya ay magagamit sa kanya. The Anti-Terror Law, sabi ng DOJ sa GMA News. DOJ, BP Sara under investigation for possible violations of anti-terror law. Remember this? O, di ba? The Department of Justice investigating Vice President Sara Pusit Duterte for possible violations of Republic Act No. 11479 or the Anti-Terrorism Law over the remarks she made against President Ferdinand Marcos Jr. Ayun po ang sabi ni Undersecretary Andres ulit. As why Duterte was subpoenaed for possible violation of the anti-terrorism measure after her online news conference over the weekend, Andres said the NBI wanted to give the Vice President Pusit the chance to explain her remarks. Correct. Due process. Rule of law. O, di ba? Sabi pa niya dito, yung daw remarks niya is taken out of its logical context. What is the context of that? What is the logical context? Dahil merong threat sa buhay niya? Dahil pag namatay pa lang siya, doon pa lang ma-activate? Ganon? Remember, any form of threat to the lives of the President, kailangan imbestigahan. Any form. Yung plano niya talaga eh. Sabi niya pa, nakausap ko na. Nakausap ko na, past tense. Yung plano mo, nagawa mo na. No? Nag-aantay lang ng go signal yung assassin mo. Assassin eh. Gawain ba ng isang politiko, second highest leader of the land, na kumausap ng assassin? Isang mamamatay tao? Ano ka? Diba? Kami po ay nagpadala ng subpoena kay Pusit para mabigyan ng pagkakataon na magbigay linaw sa kanyang mga payag sa kanya pong viral video kung saan galit na galit po siya. Nagsalita at nagbigay ng banta. Ngunit ang banta pong ito hindi lang sa pag-iisip dahil ang banta na iyan ay sinimulan na niyang gawin. O, di ba? Dahil ang banta na yan ay sinimulan na niyang gawin. O, ayun ang sabi ni Yusek Andres. Di ba? O, ito po yung sabi sa Section 4 Anti-Terror Law, no? Pinoint out ni Yusek Andres. Section 4 describes the act of terrorism and one of the acts defined there as possible in Section 4 of the terrorism law is when one engage in acts intended to cause death or serious bodily injury to any person or endangers a person's life. Ayan. Akala ko ba magaling sa law? Akala ko ba magaling sa batas tulad ng sinasabi niya doon sa committee ni Joel Chua? Hindi nyo kasi alam ang sa konstitusyon. Yung pala siya, ang dami niyang hindi alam na batas. Yung PD 445, hindi niya alam na hindi dapat ipinapasa ng disbursing officer yung trabaho niya sa ibang tao na walang mandato. Di po ba? O, ngayon makakasuhan ng malversation of funds due to negligence yung mga tauhan niyang SDO, si Paharda at Acosta. O ngayon, ito, hindi niya alam. Hindi niya rin alam yung Article 7, Section 13 ng sa ating Constitution, the Executive, na bawal kang mag-practice ng iyong profesyon habang ikaw ay Presidente, Vice Presidente, at mga cabinet members together with your ASECs and USECs. Hindi niya alam nung sinabi niyang ako ang abogado ni Lopez. Diba? Doon na lang eh. Meron ka ng violation sa Constitution. Ito, hindi niya po alam din ito. Article 4, Section 4 of that anti-terror law. Diba? Nakasaad at klaro sa ating batas na kapag ikaw ay gumawa ng mga hakbang para saktan at bigyan ng banta ang buhay ng ibang tao, kasama po yan sa terrorism. Anong sabi niya? Sinabi ko doon sa assassin na pag ako namatay, huwag kang tumigil, patayin mo si Marcos, si Lisa, at si Speaker. Ayun na yun. Hakbang. Diba? Plano. Diba? To cause a bodily harm, alayo ka. Oo. Ito pa. He said this bore more weight if the threats were directed at the President. Lalo na po kung ang purpose niya ay to intimidate and create an atmosphere o fear. Tandaan nyo po na ang banta sa Pangulo ay isang national security matter. Kaya nga, direkta sa Pangulo eh. Direkta na yon, di ba? Kaya yari ka Pusit. Ito pa mga kababayan.
Both the DOJ and NBI assured Duterte that due process will be followed. Correct. We will not file any harassment case. We will do a complete case build-up, and only when there is sufficient evidence will we file the necessary criminal case against anybody who violates the law, no matter what the position you may have. Correct. Ha? O ayan, sinasabi lang nila. Due process. No? Kaya gagawin. Bibigyan siya ng due process, mga kababayan, dahil nire-respeto siya. Pero siya, walang respeto. Mapagmataas. O, alam nyo na ugali. Ugaling bastos. Oo. Ugaling burak. Oo. Yan. O ngayon, ano ang sabi niya dyan? Yung pwede siyang imbestigahan gamitin ng anti-terrorism law. Ano sabi niyan? Magmamalaki pa. O, GMA News. BP Sara on terrorism probe. They want to reach my assets. Ay, dapat lang. Diba? Dapat malaman na yung mga assets mo. Ayaw nyong ilabas ang SALL. Yan, pwedeng gamitin yung anti-terror law para mabukalkal ka. O, ito pa sabi niya, tinatawanan niya po mga kababayan, o. Natatawa ako sa violation on the anti-terror law kasi sinusubukan nila to reach sa aking properties and assets. Ayan ang nakalagay sa anti-terror law, eh. Kaya, yari ka. Mabubukalkal ka. Kaya ang sabi niya pa dito mga kababayan, kasi itong violation na ito ng anti-terrorism law, ginawa ito kay Congressman Arnie Tevez, so they have a playbook on what you do to a person na kakasuhan mo ng anti-terrorism. Ala Tevez daw po, no, yung mga mag-implanta, isisihin mo ang tatay mo. Bakit niya pinirmahan yan? O ngayon magagamit sa'yo, kaya mag-antay tayo mga kababayan. Maganda ito. Bukalkalin nyo para malaman natin, no? Yun po kasi ang lintaya niya. Ala Arnie Tevez daw, magpaplanta ng mga baril. Sinabi niya po yan, eh. Ha? Ito po, Arnie Tevez playbook, yung paggamit ng anti-terror law. Ha? Ayan, Arnie Tevez playbook. Sara Duterte say government using anti-terror law to freeze her assets, cancel passport. Tama lang, baka tumakbo ka sa Germany. Di ba? Baka nga dual citizenship itong hinayupak na ito, eh. Dahil hindi naman ito 100% Pinoy. Di ba? Nanay niya, Aleman, eh. Di ba? 50% German. Kaya alam mo na. Di ba, mga kababayan? So ako, okay po ako kasuhan yan. No? Gamitan nyo ng anti-terror law para magkaalaman na. Nasaan ang milyong-bilyong piso? Paano kayo nakapag-amas ng ganong mga yaman? Ha? Ilabas lahat yan. You are accountable to what you have said. 32 million people. Yun po ang mga butanteng totoo para sa Marcos. Ang meron sa'yo, 500 lang. Hindi nga kayo maka-1,000 dyan sa EDSA rally ninyo. Di po ba? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.